Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, eco-drive naman tayo papuntang La Union gamit ang Omoda Jayco J7 SHS. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Napakalayo ng babiyahihin natin mga katandem, no? From SLEX, pupunta tayo dumaan na tayo ng Skyway, tas NLEX, tapos SCTEX, tapos TPLEX, tas La Union. Medyo mahaba-habang drive to. Kaya makikita talaga natin yung talagang fuel consumption nitong J7 SHS. Kanina, nag-start tayo sa Shell Maplasan. So doon, naglagay yung AAP ng sticker doon sa mga ibang sasakyan. Kasi sila, mag-eco-drive sila. Pero kami, hindi naman kami magmamatulin. Hindi rin kami yung sobrang bagal. Yung ano lang, easy lang. Pero mag-overtake kami. Kanina, medyo mas mabilis-bilis yung andar namin, mga 100. Pero ngayon kasi, habang nagsasalita, so medyo lang kami ngayon, 86. Ang sasakyan na gamit namin ngayon, di ba nga, J7 SHS, pero yung nilagyan ng AAP na mga sasakyan, so tatlo sila. Yung C5, yun yung internal combustion engine. Yung E5, yun naman yung electric vehicle. At saka ito naman yung SHS na super hybrid system. Makikita natin yan kung ano ba yung mga pagkakaiba sa consumption ng tatlong klaseng sasakyan. So sulit niya ba yung internal combustion engine pa rin? Or mas iba na talaga ang consumption ng hybrid? Or maganda ba talaga kung mag-electric ka na kung gusto mo makatipid? So yun yung aalamin natin sa drive na to. So, ang daming kotse, hindi lang talaga ito. Rugged stylish yung styling nila sa labas. Dahil itong sasakyan na to, gitna kasi siya ng mga pang off-roading at saka yung mga pang daily drive na pang city car. So, nandun lang siya sa tamang timpla lang. Compact kasi pwede sa city pero powerful, pwede sa expressway, tapos pwede nga kuryente para kung gusto mo makatipid. So pag-usapan muna natin yung tatlong sasakyan na gagamitin natin ngayon. So lahat sila crossovers, no? Yung E5, C5, saka J7. Ang pinagkaiba lang yung type kasi ng engine niya. So yun yung konting i-discuss lang natin yun para mas maintindihan nyo rin ano ba yung pinagkaiba ng tatlo. So pinaka-basic nga dyan yung internal combustion engine. So yung internal combustion engine na C5, so gasolina lang yun. Walang kuryente, walang kahit ano, yun yung regular na mga sasakyan. Pero hindi siya regular na sasakyan kasi turbo siya. So 1.5 turbo. Ang ibig sabihin kasi naman nun, pagka turbo, mas malakas yung hatak, mas malakas yung power pag naka-turbo yung internal combustion engine kasi forced induction system yun. So mas maraming hangin na dinadala doon sa loob ng makina mo. Kaya mas marami rin yung gasolina na pwede niyang sunugin na mas malakas din yung sabog ng gasolina sa engine. Kaya mas matulin siya. Oo, naintindihan mo naman, no? Mas may hatak siya. Yeah. Okay. So, okay. One down. Okay. Okay. Ito naman tayo, yung EV muna, yung electric vehicle. So, yun naman yung E5 na ginamit. So, yung E5, wala talaga siyang gasoline engine, wala siyang kuryente lang talaga, as in pwedeng sa mga charging station kagaya nga ng ginawa namin kanina, charge sa charging station, pero pwede mo rin i-charge yan sa bahay. So may mga options ng charging sa bahay. Pwedeng isaksak mo na lang sa plug, or kung gusto mo naman na mas mabilis na charging, pwede kang magpakabit ng charger sa bahay mo. So depende na sa bahay mo, no? Pero karamihan naman kasi ng bahay dito sa Pilipinas, naka single phase lang siya. Pagka single phase yung charger mo, ang ibig sabihin lang yan, hanggang 7 kWh charging yung kaya lang nung bahay mo. Pero pagka mga disaksak, usually kasi yan mga 2-3 kWh na charging lang. So ibig sabihin lang nun, ang kilowatt charging kasi mas tumataas yung value, kagaya nun, from 2 napakababa, mabagal mag-charge yon. Yung 7,
okay nang mag-charge yon. Pero meron pang mga ibang mas malalaki, pero nasa ano na yun, nasa mga charging station na yun. Kagaya kanina, sa Shell meron silang 180 watt charger, tsaka meron silang 22 kilowatt charger. Tapos yun, doon naman pumapasok. Medyo marami to, parang nag-technical na yung video natin, pero hayaan mo na. Kasi iba pa yung AC charging, iba pa yung DC charging. Yung AC charging, yun naman yung sa bahay, yung ano, yung saksakan mo sa bahay, 220, yun yung AC. Yung DC naman, wala yun sa bahay. Yun yung mga nasa charging station na mas mabilis siyang mag-charge. Fast charger. Oo. So yan, na-discuss na natin, no? So dun muna tayo sa difference nung dalawa na yon. So ang gasoline kasi, yung mga internal combustion engine, no? Nagva-vary talaga yan kung ano yung konsumo. Pero sabihin na natin yung gamit namin na internal combustion engine, sabihin mo nang nasa 10 kilometers per liter yan. Kunwari, mix na yun, may city, may konting highway, ganon. Ang gasolina kasi nasa magkano na ba yun? Sabihin mo ng 60 na lang, para lang madaling i-match siya, 60 pesos per liter. So yung 60 pesos mo, sabi mo na sa 10 kilometers per liter, so 60 pesos yung 1 liter. So magkano siya per kilometer? So kung susumahin, nasa 6 pesos per kilometer ka doon. Ngayon, ito naman, sa electric vehicles kasi, nagva-vary din yan. So depende rin sa laki ng makina mo, laki ng electric motor mo. So i-estimate na lang natin na yung mga EV. Ang tansya ko, tanchectomy ko, sa mga maliliit na EV, mga 1 peso per kilometer. Yung mga katamtaman na EV, sabi mo ng mga 2 hanggang maximum niyan 3. So ang maximum mo na savings mo per kilometer, yung isa 6 pesos, yung isa depende na kung ano yung EV na gamit mo, pero 1 to 3 pesos ganun yung gastos mo. So safe to say na siguro na 50% of yung mawawala sa gasoline allowance mo compared sa internal combustion engine. Kaya nga kami ramdam namin yung from internal combustion engine, yung ICE. Tapos nung na-try namin mag-electric, ay yung gastos talaga, damang-dama mo na ganito lang pala yung babayaran mo. Ang laki ng matitipid. Kaya ngayon masakit na sa loob magpagas. Totoo yun. So okay na tayo, na-discuss na natin yung EV at saka na-discuss na rin natin yung internal combustion. Ngayon, eto na tayo Sa hybrid. kasi 'di ba yung yung mga tao ayaw mag-EV kasi meron silang range anxiety. Paano daw pag naubusan di wala ka ng charge, titiri ka na lang. Tapos hindi daw nila alam kung saan yung mga charging station. Yan. Yung iba wala naman daw charging station, kulang daw yung infrastructure. Yung iba marami nang gumagamit kaya wala na rin sila mapag-charge. In fairness naman, totoo naman talaga yung mga nila, yung mga argument nila. Pero sa totoo lang kasi EV users kasi, hindi mo na kailangan ng charging station kasi sa bahay ka lang magcha-charge. Pag umuwi ka, i-charge mo. Pag long distance, yun mo lang. Kailan ka pa maglo-long distance? Kasi kung bibili ka ng EV, di ba? Huwag din nang bumili ng ng yung saktuhan lang sa daily drive mo. Ang kuhanin mong range doon sa pinakamalayo mong pinupuntahan para alam mong pasok ka. Kung hindi pa pasok, di wag electric vehicle bilhin mo. Eto na nga, pumapasok yung mga sasakyan na kagaya nito. Pinagsama yung electric at saka yung internal combustion engine. Dito naman tayo sa hybrid, So kagaya nitong J7, meron siyang gasoline engine at saka meron din siyang electric na battery. Ngayon, yung gasoline engine niya, pwede siya na pang-charge ng electric battery. So hindi nyo na siya hindi siya isasaksak. Okay? Doon na yung charging niya. Pwede rin na sabay sila. Gagana pareho yung gasoline engine mo at saka yung battery para patakbuhin ng mas mabilis yung sasakyan. At yung sasakyan na rin yung mismo mag-a-adjust ng mechanism na yun. So, ayun, dinatagdag ko lang, tama naman yun na hindi mo na kailangan i-charge yung sasakyan, magcha-charge na siya. Pero, pwede mo rin i-charge yung sasakyan para electric lang yung gagamitin mo. So, yun yung advantage nitong plug-in hybrid kasi na pwede mong i-charge siya, kuryente lang yung gamitin mo sa daily use kasi meron tong full electric vehicle range.
So yung full electric vehicle range na yon, kung yun lang yung gagamitin mo, para kang naka-EV. Diba? Pero kunwari, kagaya nito na malayo naman yung babiyahihin natin, so meron din tong gas tank na maubos man yung electric vehicle range mo, meron ka pa rin namang gasolina na pwedeng mag-charge sa battery or pwedeng tumulong din doon sa engine para mas matulin yung andar mo. So ganito ka-flexible yung, ito nga, yung J7 SHS na ang ibig sabihin naman nun ay Super hybrid system. na ang ibig sabihin naman nun ay hindi siya ordinaryong hybrid system kasi super to. May pagka-S. So yun na nga mga katandem, ikaw ay ayaw mo ng pag-ICE pero ayaw mo pa rin pag-electric, so pwede ka doon sa gitna, hybrid. Ito na yun, J7 SHS. So kung nailabas na namin yung video nito, full video kasi gagawa rin kami, no? Hanapin nyo na lang sa channel namin. Omoda J7 SHS. Best of both worlds. So ang layo pa ng biyahe, no? Tutuloy muna namin yung biyahe, tapos babalitaan namin kayo kung ano ba, kamusta ba? Ano ba? EV ba? Internal combustion engine? O super hybrid system ang mas maganda? Sige, tuloy na lang natin ang usapan mamaya. Natapos din ang ating pagkalayo-layo naman talagang biyahe, no? From SLEX, Mamplasan to La Union and back. Tapos ito na, may mga resulta na tayo galing sa AAP. So, ano nga ba ang mas maganda? Internal combustion engine, hybrid, or EV? So, ito na. Sige, bigay mo na yung mga figures natin. So, simulan na muna natin dun sa ICE or internal combustion engine. Ito yung mga variables na constant ha, yung hindi nagbabago. So, unang-una dyan, yung C5, 14.46 km per liter siya according sa AAP. Okay? Yun yung sa drive natin ngayon. Yun yung resulta ng drive. Yes. And ito naman, nakuha namin to, tinansya na lang namin, ni-round off na lang din namin kasi paiba-iba rin naman yung presyo ng gasolina ngayon. So, ngayon siya ay 56 pesos per liter ng gasolina. So, depende yan ha. Check nyo na lang din kung sa gasolinahan na malapit sa inyo, kung magkano ba yung presyo, yun yung ilagay nyo dito. So, substitute nyo na lang yung values sa inyo. Yes. Okay, so sunod naman yung sa hybrid natin. So, 23.17 km per liter according kay AAP sa drive natin ngayon. And yun pa rin yung gagamitin natin na variable para sa presyo ng gasolina, yung 56 pesos. Okay. Then, last naman, yung E5 or yung full electric natin, 61 kWh yung battery niya. Ang range nito, galing sa AAP drive natin ay 449 kilometers. At ito pa, idadagdag nyo rin dito yung bill nyo ng kuryente. So, sa amin, based sa amin to, 12 pesos per kilowatt-hour yung charge. Okay. So, tingnan nyo na lang din yung mga bill nyo ng kuryente kasi nakasulat naman dun cost per kilowatt-hour. So, check nyo na lang. Basta sa amin, 12. Minsan kasi iba-iba rin, no? Depende sa season kasi minsan 12, minsan 13, gano'n. Depende na sa inyo. Check nyo ngayon, tingnan nyo. Basta ang gagamitin muna natin yung lumabas sa amin ngayon. Ito na. Ano ba ang palagay nyo mas matipid? EV, internal combustion, or hybrid? Ikaw, ano palagay mo? Siyempre ako, EV. Kasi naramdaman ko na. And kasi yun yung literal di ba? Hindi kami kasi believer User kami. Buhay na pa totoo. Pero yun naman talaga kinaganda, no? Kasi itong J2, meron silang iba-ibang models. Yan yung ginamit natin. Meron silang EV, meron silang hybrid, meron silang internal combustion engine. So kahit anong gusto mo, meron yan sa J-Cook. Ganito, ito. Hybrid naman tong nasa likod natin, no? Ito yung ginamit nga natin sa La Union. At napakatipid nito. Sige, simulan na natin. Para mas maramdaman nyo lang ba yung pagkakaiba nila, no? Ang base ng comparison namin ngayon, nasa cost per kilometer. So, magkano ba yung gastos mo per kilometer sa gas, sa hybrid, at saka sa electric motor? So, unahin na natin yung gas muna sa internal combustion engine. So, magkano yung
cost per kilometer na lumabas sa atin? Sa C5, ang cost per kilometer natin ay 3.87 pesos. So, diba? So, internal combustion engine, ang tipid ng Jayco C5, no? Pero syempre, depende yan sa driving nyo. Kasi Oo. na yung nakuha dito, 14.46 km per liter galing doon sa AAP. Yun yung drive namin, hindi sa AAP galing. Yun sa La Union drive namin na kinumpute ng AAP. Oo. Bale, sa totoo lang, no? 14 kilometers per liter. Pero syempre, pagka kunwari, bumper to bumper traffic, syempre, iba naman yun. So, ibang computation. Basta ito, dun lang talaga tayo mag-stick sa La Union. So, magkano? 3 pesos. 3.87. So, almost 4 pesos sa internal combustion engine. Ngayon, tingnan naman natin yung hybrid. Sige, hybrid. Sa hybrid naman, 2.42 pesos per kilometer. So, 4 pesos tapos 2.2. 2.42. 2.42. So, almost, siguro Lagpas ka lahat. 40% yung matitipid mo sa hybrid. So, in pesos, no, i-ano lang natin, sa 100 kilometers, kunwari, na babiyahihin mo, sa internal combustion engine, 387. 387 pesos. Pag sa hybrid, 242. 242. So, 40% off, no? Kung mahilig kayo sa discount, ito na, discount sa gas. Ayun. Pero syempre, tingnan din natin yung EV, no? So, ito talaga, ramdam namin. Pero dyan, ano ba lumabas? Sa EV naman, ito 1 pesos and 63 centavos per kilometer. Imagine mo to, no? So, almost 4 pesos yung internal combustion engine. Sabihin mo ng 2 plus 2 plus yung hybrid. Tapos yung, yung EV parang 1.5 lang. Oo. So, kung baga, sa efficiency, medyo malapit yung hybrid at saka yung electric vehicle, no? Pero syempre, lamang pa rin talaga yung electric kasi parang piso, eh. Kasi magkano nga, i-compare mo, kunwari, 100 kilometers yung biniyahe natin sa hybrid saka 100 kilometers sa EV. Sa hybrid, 242. 102 pesos. Oo, tapos 163 sa hybrid. So, yun. So, parang gano'n, no? Parang 40% from ICE to hybrid. Tapos parang mga around 40% din yung matitipid mo pag nag-EV ka compared dun sa hybrid. Tapos, kung i-compare mo naman tong internal combustion papunta dito, 60%. parang hindi 60%, parang 75%. Hindi, diba ng 70% yung 70%. yung drop mo sa fuel savings. Kaya kung naghahanap talaga kayo ng kotse na kailangan nyo lang ng city car na pang araw-araw, no? Maya i-recommend talaga namin sa inyo yung EV, yung E5. Kasi imagine niyo magkano lang? 1 peso, 63. 1 pesos and 63 cents lang per kilometer. Napakatipid nun. At saka ang kinaganda pa niyan pag EV, kahit matraffic ka kasi hindi siya sumusunog ng gasolina. Kaya matipid na matipid siya. Pero ganun din naman dito. So, yung iba kasi ang kinakatakot nila, di ba, yung range anxiety. So, pag EV kasi, ilan lang? 400, ano lang yung pinako? 449. So 449. Pagka lumampas ka dun, di ba, parang may kaba ka na. Or pagka nasa 400 ka na, pula na yung battery mo, may kaba ka. Pero dito naman sa J7 SHS, so, kung maubusan ka man ng battery mo, yung gasolina mo, yun, magpagas ka na lang sa kung saan gas station mo. So yun, automatic dagdag na yung range mo. Pero yung efficiency mo, hybrid efficiency pa rin. Diba? Kaya sa panahon ngayon, parang yung internal combustion engine, medyo na siya, no? Kung kaya mong mag-afford ng hybrid system, kagaya nitong G7 SHS, or EV, kagaya ng E5, kami, yun na marirecommend namin sa inyo. Yun na yung kunin nyo. Oo, kasi tsaka ngayon, ang taas ng gasolina. Yung parang kada linggo nagtataas siya. So, ito kasi, yung kuryente, hindi naman sila ganun kasing dalas nagtataas. At saka kung tumaas man yung kuryente kasi, sobrang liit lang, cents. Hindi kagaya ng gasolina, pag nagtaas, minsan 2 pesos, 3 pesos, pag maalas ka, 5 pa, di ba? Yung mga dati, mas malala pa. Pero yun, tapos pagka tumaas siya ng, kunwari sabihin mo ng 2 pesos, tumaas, tapos bababa siya 30 cents, di ba? Oo, liit lang ng binababa. Yun. So, yun na nga. So, ang natin sa video na to, basta ang nagets nyo na, naintindihan nyo na siguro na yung efficiency compared sa ICE, sobrang tipid ng hybrid. Pero kung gusto nyo ma-maximize yung
efficiency, talagang EV yung best. Ah. Pero para wala kang range anxiety, eto na nga, hybrid. Ang masasabi ko lang, no, itong J7 SHS, napakasulit niya kasi napakatipid dahil nga hybrid siya, matulin, at saka kahit nga ang layo-layo ng biniyahin namin, hindi kami pagod na pagod. Dahil nga, maganda yung suspension niya, so hindi kami nabugbog. Ayun, so maraming salamat mga katandem sa panonood. Sana na intindihan nyo yung mga sinabi namin. Tsaka kung meron nga pala kayong mga corrections sa mga figures na binigay namin or meron kayong corrections baka sa pagko-compute namin kasi binigay naman namin sa inyo yung figures. Kung may mga corrections, lagay nyo lang sa comment para makita natin at makita rin ng mga ibang katandem natin. At siguro, kung may mga katanungan pa kayo, pwede naman gumawa pa tayo ng susunod na video. Ayun ulit, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo sa video namin. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.